So yun po, tayo po ay makakaupo na. Tayo ay mag-aaral muli ng kanyang mga salita. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nagagamit sa ganitong larangan. Bagamat ang topic po natin ay canonicity, parang pang Bible school. Parang pang kay Henry lang ang topic, pang tuturo, So salamat po sa kanyang biyaya, nawa ay maging pagpapala po ito sa bawat isa. At tayo po ay nagpapasalamat ng ating pong iglesia ay may mga ganitong pag-aaral. Sapagkat ito po ay malaking katulungan sa atin kung paano ba natin mapapatunayan na talagang ang ating hawak na Bible ay tunay. Kasi mahirap namang sabihin na kaya talang tayo naniniwala sa Bible ay dahil sinabi ng Bible. Kasi meron talaga kasi hindi naniniwala sa Bible. So paano natin sila makukonvince in the same way na paano mo sila mapapaniwala kung hindi nila pinaniniwala mismo yung Bible? Parang halimbawa, pag sinabi kong pogi ako, dahil lang sinabi ko, hindi kayo maniniwala dahil lang sinabi ko. Ganon, di ba? Kailangan ng proof. So, ganon din ang Bible. So, hindi ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin lang na kaya tayo naniniwala sa Bible dahil sinabi mismo ng Bible. Kasi sa ibang hindi naniniwala sa Bible, ay hindi tayo pakikinggan. So, kaya po, napakahalaga ng mga ganitong pag-aaral kasi ito po yung makakatulong sa atin. Paano natin na ipagtatanggol ang ating panampalataya, paano natin mapatunayan talaga ng itong mismong ating hawak na ito ay salita ng Panginoon. So, kung hindi po ako nagkakamali, ito ay pang-limang pag-aaral na natin simula po nung una. Kung ating pong babalikan, ating pong napag-aaralan yung tinatawag pong sufficiency ng Bible. So, sabihin ang Bible ay sapat. Hindi mo kailangang dagdagan, gaya ng ating binasa, hindi mo kailangang bawasan. Then, sumunod po ay yung tinatawag na unity. So, lahat ng salita ng Panginoon ay united. Walang nagkukontrahan, walang anumang dahilan para ang isang aral ay ibahin ang aral ng isa. So, sa kabila ng maraming instances na magkakaiba ng writer sa iba't ibang panahon, so napanatili po yung tinatawag na unity ng Bible. Then, tinalakay din po natin yung tinatawag na credibility. So, kung yung sufficient na united ay mapapagkatiwalaan dahil nga, una, sufficient then united, mapapagkatiwalaan. So, tinalakay po sa atin na ang ating Bible na tinatangan na ating pinag-aaralan ay credible. Then last prayer meeting po ay tinalakay naman po yung tinatawag na preservation. So kung ano yung salita ng Panginoon, kung ano yung sufficient, kung ano yung united, kung ano yung credible, ay nanatili po hanggang ngayon. At ngayon pong gabi naman, so paano natin ipapasok itong canonicity? So kung ano yung sufficient, kung ano yung united, kung ano yung credible, kung ano lang yung na-preserve, yun lang yung Bible. So, yun yung canonicity. So, yung sufficient, yung united, yung credible, at yung na-preserve, ay ito naman yung idea ng canonicity. Kung ano lang yung mga kinanonize na books ng Bible, yun lang yung credible, yun lang yung united, yun lang yung sufficient, yun lang yung na-preserve. Kaya po, ano bang atin mong i-define muna? Ano bang ibig sabihin ng canonicity? Baka may canonicity, hanggang canonicity yan, canon. So, ang sabi po dyan, canonicity po ay from the Greek word na canon. So, ganun po kasimple kaya medyo parang mahiwaga po ang mga salita. Akala niya canon, from the word canon. So, yung pinanggalingan niya canon ay canon din. Na ang ibig sabihin po niyan ay a mean to determine the quality of something. O sa madaling sabi po is it po ay sukatan o rules ng standard o standard. So ang idea po ay ito yung ginamit na panukat. Pag sinabing canon po kasi listahan, list. So ang idea po niyan is yung from the word na canon, yan ay cane, na parang ang idea po niyan ay ito ay measuring rod. So panukat, pag sinabi natin panukat, meron tayong sinusukat, meron tayong ginagamit para maging basihan kung gaano kahaba. Ang idea po ng canonization of the Bible is ito yung standard, ito yung tinatawag nating authorized. Kumbaga, ang idea po, paano nating nasabing ito yung salita ng Diyos sa pamagitan ng canonization. Pero ang malinaw din pong bagay na atin pong makikita dyan,
hindi po yung canonization ang nagpa-authorize sa Bible. Kasi iba pong bagay yon. Hindi siya, hindi siya authorized collection of writings. Kundi siya ay, writings of, authorized collection of books or collection of authorized, yan, pinakaiba po niya, hindi siya authorized collection of books. Kasi ang Bible, diga po, iba't ibang libro. Pero ang ating makikita, sadya po siyang collection na ng mga authorized. Kumbaga yung canonization po, hindi po yan ang nagpa-authorize sa mga books ng Bible. Kumbaga, kaya lang ito kinanonize kasi sila nga talaga yung authorized. Sana po nakakarating po sa inyo yun. Kumbaga, walang kapangyarihan ng tao na maging sabihin na ito ang salita ng Diyos. Sadyang yan po ang salita ng Diyos. Kumbaga, ginamit lang yung mga tao para ipakita na yung nakanonize po ang mga Bible, ang salita ng Panginoon, ito yung nagpatingkad. Ito yung nagpaiba sa ibang libro na ito nga mismo ang salita ng Panginoon. Kaya po, nakakamangha po, manghas na ang Biblia po ay nabuo. Kasi gaya po ng ating napag-aralan, halos inabot po ng almost 1,600 years bago nabuo ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, akalain nyo, yung 66 books ay inabot ng halos 1,600 taon. Kumbaga kung ating bibilangin, imagine, ilang taon tayo ngayon, parang hindi pa nakabuo ng isang libro. Pero imagine nyo na sa kabila ng iba't ibang writer, iba't ibang panahon, iba't ibang geography, iba't ibang nabanggit po nung nakaraan, nabuo ang Bible. Kaya po, mamamangha kayo na, ibig sabihin, ang author niyan ay matalino. Kasi, imagine niyo po, sa totoo na, napakahirap pong magsulat. Diga po. Tanda ko nga po nung elementary, siguro, yung mga umabot po nung tinatawag na formal team. May Christmas vacation. Pambira, yun lang ang susulatin, pero ang hirap. Parang tanda ko na, ang dami ko pang adlib eh. Parang hindi ko naman ginawa, pero nasulat ko. Pero ang idea ko po dyan, imagine mo ang Bible, napaka-detailed po, pero naisulat nila na hindi naman sila nandoon sa time na yon. Lalo na po sa time ng Old Testament. Example po, yung creation. Imagine nyo na mahirap pong magkwento ng tao talagang hindi mo nakita. Maliban na lang talagang kinasihan ka ng Espiritu Santo. Kaya po, pag sa creation pa lang, magugulat na lang po kayo. Paanong naikwento ni Moises yung paglikha ng Diyos nang ganun ka-detail, nang wala naman siya doon. Diga po. Tapos magtataka kayo na likha ng Panginoon ang lahat ng 6 na araw. Hindi ko nga alam kung talagang 6 na araw lang lumikha ang Panginoon eh. Kasi kung kailan kaya nilikha yung mga galaxies, kailan yung walang record. Pero yun ang sinabi ng Bible, na i-detail niya. At makikita mo talaga yung karunungan ng Panginoon. Kumbaga, doon pa lang sa paglikha, talagang matalino ang Panginoon. Alam niya yung dapat unahin. Kumbaga ay nilikha niya muna lahat bago niya nilikha ang tao. Especially babae. Alam niyo bakit babae ang huling nilikha? Kasi ito nyo, nung lumikha ang Panginoon, nilikha niya muna lahat, di ba? Tapos ay nilikha niya ang tao sa huli. Tapos pagkatapos niya nilikha niya yung babae. Tapos wala na siyang nilikha. Kasi matalino ang Panginoon eh. Kasi kung inuna niya ang babae, baka hanggang ngayon lumilikha pa ang Panginoon. Kasi bakit? Sabi, Panginoon, parang yung buwan magandang ilagay dito. Parang yung puno dito muna. Ganun no. Kaya ibig sabihin matalino ang Panginoon. Alam niya ang order ng tamang paglikha. So doon pa lang mamamangha na kayo. Kasi wala eh. Hindi. Baka pangunahan pa ng babae ang Panginoon sa paglikha. Hindi daw. Yan po yan naisip ko lang naman kung sakali. Baka lang baka kaya nga nahuling ginawa. Kasi wala nang lilikha pagkatapos nagpahinga ng Panginoon, huling lilikha na yung babae. So doon po, ang idea po natin, ay maging doon sa yung detalye ng paglikha, ito po yung naisulat ni Moises nang wala po siya doon. Ibig sabihin, doon pa lang makikita natin talaga na kung hindi makapangyarihan sa lahat ang may akda nito, hindi magagawa ng ordinaryong tao. Kaya po itong ating Bible na ito, ay atin pong in-order talaga kasi alam natin na ang nagbuo nito o sa ang pinanggalingan nito hindi basta ang tao, hindi basta ang persona, kundi ang Diyos po talaga. Kaya po sana dito po sa ating hinandang ito, sana may makarating po ito sa inyo.
Kasi ang ano po, sa totoo lang, hirap kong mag-aaral. Gawa ng halos manonood ka, magbabasa ka, titingnan mo kung tama ba ang yung mga sasabihin. Hindi ko po kasi alam ang buong history. Pero sana po sa maikling pag-aaral po natin ito ay makatulong po sa inyo. Kung paano itong Biblia nating tangan-tangan na yun ay nabuo. Paano ba ito naging, ito ang bilang? O bakit ito lang yung, ba't may mga libro na binanggit na hindi napasama at mayroong mga libro na ito lang dapat. So yun po. So una, nating makikita dyan, ano ba bang, pag sinabing canonization, ano bang idea? Aside po dyan, canonicity is determined by God. So ibig sabihin, yung gaya na po naulit ko sa inyo kanina, ang canonicity po, hindi ito yung nagpa-authorize sa Bible. Kumbaga sadyang authorized na itong Bible, na-canonize lang. So yun po ang idea. At ang canonicity, paano ang idea po niyan, is recognized by the Word of God. So mismo ang Bible ang nagsabi na ito yung mga salita. Kumbaga kasi, alam ko, ito pong canonicity na pag-aralan natin ito nung nakaraan. Nakita natin din yung mga ginamit na criteria, paano masasabing itong librong ito'y kabilang at itong libro ay hindi. Then pagdating po dyan, may tinatawag din pong steps to canonization. So una, ay yung revelation and inspiration of God. So bago tayo nagka-Bible, siyempre, nagpahayag muna ang Panginoon. So kaya may tinatawag pong inspiration. So una, nagsalta muna ang Panginoon. Then, recognition of the text by the people of God. So yung revelation ng Panginoon, siyempre, paano makakarating sa atin? Siyempre, ipapakita muna ng Panginoon. Papamagitan to. So may magsusulatin siya. So meron siyang ginamit ng mga tao. So gaya ng ating napag-aralan, almost 40 writers po ang almost 40 writers po ang nagsulat ng Bible. So, nirecognize po ito sa pamamagitan ng pagsulat ng mga taong ginamit ng Panginoon. And then, the collection and preservation of the text by the people of God. So, una, revelation, nagpahayag ang Panginoon. Then, yung kanya pong pinahayag na yun po yung inspired. Then, na-recognize po ito nung isinulat ng mga tao. Then, pagkatapos sa sulat, yun yung kinolekta. So, yun po yung idea ng canonization. So, una, nagpahayag muna ang Panginoon, then isinulat, tapos sa lahat ng mga nasulat, yung kinolekta, tapos yun po yung nabuo. So, yun po yung idea ng canonization. Ngayon po, pupunta po tayo sa tinatawag na history. Kasi ito po yung ating magiging flow muna. Kumbaga, sino ba yung mga ginamit ng Diyos para mabuo ang Biblia? Kasi sa totoo na po, ang unang Bible hindi Baptist po ang bumuo. Hindi Christian, kundi kung sabihin natin nasa Catholic na paniniwala. Pero dito natin makikita na yung paano natin mapatunayan na talagang yung hawak nating Bible ay totoo. So una po, sa history ng canonization. Unang taong binanggit po diyan is sa year 85 AD. So year 8580, mayroon pong tinatawag na si Marcion of Sinop. So sino po itong taong ito? So ito yung unang taong kumbaga ay nangolekta o nagbigay ng listahan ng Bible. Kasi yun pong idea ng yung canonization. Mayroong siyang ginamit, mayroong siyang ginawang listahan ng mga books na nakabilang sa Bible. Ngayon makikita natin kung yung bang kanyang sinulat, kung yung kanyang bang kinolekta o yung kanyang dinetermine na mga kabilang dito ay talagang sa Bible nga. So dapat, sabi po dyan, si Marcion of Sinop, so ang kanya pong paniniwala ay si Paul lang ang totoong apostol. Kaya po halos makikita nyo, ang bumubuo sa kanyang Bible ay Pauline epistles lang halos. Mula po sa Romans hanggang sa tinatawag nating First and Second Thessalonians. So hindi po kabilang yung First Timothy at First, Second Timothy sa Titus kasi daw po siya? A pastoral letter, ang idea. So, nung ito mo si Marcion Sinop, nung siya nag-canonize ng Bible, so yun lang ang kanyang sinulat. Kumbaga, ang bumubuo lang sa kanyang Bible ay yung mga letter lang ni Paul. Parang ang idea, si Paul lang ang kanyang pinapaniwalaan. Parang ganun po ang idea. Then, after po niyan, meron pa nga siyang meron pa siyang tinatawag na Gospel of Marcion. Na parang idea po nito, ay yung galing sa Book of Luke, na kumbaga may inedit lang siya, may dinaglag siya, tapos ginawa niya, gospel niya na. Parang ganun. So yun po, doon po nagsimula yung
pagbuo ng Bible. So year 85-80, makikita po natin na may unang nagsumubok, bumuo ng Biblia. Kasi noong una naman po talaga, wala namang hindi man talaga sama-sama po ang Bible. Di, makikita po natin nung sabi sa preservation, minsan nasa parchment na binabasa. So hindi katulad ng Bible na hawak natin na ngayon na talagang sama-sama na from Genesis magkakasama na. Ngayon, dati po hiwa-hiwalay. Ngayon, hindi po alam ng tao kung alin ba talaga ang salita ng Panginoon. Ang ngayon, may mga taong, ito yung kinilekta ko, ito ang salita ng Diyos. Nandiyan po ngayon, una nakita natin si Marcion of Sinop. So, makita natin, so bakit hindi ni-recognize yung kanya? Kasi ang kanyang kinilala lang ay si Pablo. Pangalawa po, ay pagkatapos niyan, dumating naman po itong tinatawag na Muratorian Canon, year 180 AD. So, 85 AD, so di ba, alam naman natin na 33 years ang Panginoon sa lupa is been year 33 AD. Ngayon, pagdating ng year 85, may nagsimula na. After nito po, itong sa Muratorian Canon naman po, dito naman ay meron namang kinolekta naman siya na books naman ng mga New Testament. So, sabi po dito ay 22. Di ba ang ating pong Bible ngayon, ang New Testament, ay meron tayong 27 books. So, from Matthew, Mark, Luke, and John hanggang Revelation. Pero itong si Muratorian Canon, nung siya ang nag-canonize ng Bible, ang kanyang nailista lang ay 22. Tapos, ang criteria niyang ginamit ay, siyempre, una dapat ay, siyempre, paano ka masasabing ang Bible ay salita ng Panginoon? Una, galing sa apostol. Kumbaga, dapat ang author mismo ay apostol. Kasi, ang tinutukoy ang Panginoon. Ibig sabihin, dapat alam mo, na-experience mo talaga, kumbaga, alam mo dapat yung kwento. Para ikaw ay maging katanggap-tanggap noon, tama ang kwento mo, dapat kilala mo mismo yung kinukwento mo. So, ibig sabihin, ang criteria po nung ginamit dyan ni Muratorian ay galing sa apostol. Tapos ay accepted din po ng mga early Christians noong panahon niya. Then, consistent yung doctrine at panghuli yung may values ng Holy Spirit. So, ang idea po nito, nung si Muratorian na ang nag-canonize ng Bible, 22 lang po yung kanyang kinonsider. So, kulang ng 5. So, ano po ba yung 5 yon? So, kung inyo pong mapansin dyan, yung Hebrews, yung James, 1st, 2nd Peter, at 1st, 2nd, 3rd John, hindi niya po isinama yon. Kasi ang kanya pong idea, kasi nung napag-aralan po natin, ang Hebrews pinagtatalunan kasi hindi kilala ang writer. So mahirap sabihin ito talaga isalta ng Panginoon nung una. Pero ngayon po, siyempre tinanggap na kasi nakita naman natin na ang aral ay talagang galing din sa Panginoon. Then yung pagdating naman po sa James, para naman nagko-contradict ng turo. Kasi kung inyo maalala, ang turo ng Romans, tayo ay masisave nang hindi gumagawa. Pero kay James, kailangan parang idea, tinuturo na kailangan mong gawa parang patunayan ng iyong pananampalataya. Pero kung ating lilinamin talaga naman, hindi naman paggawa para ikaw ay maligtas. Kundi yung bunga ng iyong pananampalataya, dapat mayroong paggawa. So, hindi nagko-contradict po ang Bible. So, hindi iba ang turo ng Roman sa turo ni James. Kaya po nung una, hindi may consider na itong letter ni James na ito ay kasama sa talagang bumubuo ng New Testament. So, kaya po yung si Muratorian Canon na yan, ang canon ni Muratorian, 22 lang. Kasi meron siyang consider. Tapos meron pa siyang mga sinamang ilan na tinatawag pong, ang sabi po dyan ay, Apocalypse of Peter and then Wisdom of Solomon. Then meron pa rin po siyang isinama na Epistle to the Laodiceans. So yung idea po niyang Epistle to the Laodiceans, di kakita nyo, sa Revelation po kasi meron dong, sa sulat sa mga Laodicea, parang ganun pong idea. So sa ngayon po kasi, hindi yan kinoconsider, pero sa kanya, nung siyang nag-canonize po, kasama yan. Kaya po, kumbaga, parang hindi rin naging katanggap-tanggap. Bagamat medyo tumama na siya kasi 22 yung nakuha niya. Kumbaga halos konti na lang. Pero doon po makita natin na may mga ginagamit din talaga ang Panginoon. Na para at least kaya nga nagpapasalamat tayo kasi nga imagine mo kung tayo pang halimbawa ang maghahanap ngayon ng salita ng Panginoon. Tayo mag-isa alin ganito yung part ng mawawala yung yung sa Malakay 3:10. Hindi parang hindi nahahanapin.
Pero salamat na lang, buo na. Ngayon, ini-enjoy na lang natin yung pinaghirapan po ng mga naunang Kristiyano. Kaya po, biyaya po yan, ano. Sabi nga mga nabuwis ang buhay. Kasi ngayon, yung iba, nabubuhay na sa buwis eh. Hanggang, hindi na nabubuwis ng buhay, nabubuhay sa buwis. So, kaya po, biyaya po yan, na nakikita natin na maraming tao, na parang, kasi ito pong time na ito, nung si Marcion of Sinop, nung nagsimula siyang mag-canonize ng Bible, maraming gumaya sa kanya. Maraming na-intriga na, ay, ako din, gusto ko din mangolekta. Ito ang Bible ko. Parang ganun po ang idea. So, diyan po makikita natin, una, si Marcion, then si Muratorian. Then, pagdating po ng 313 AD, so, ito naman po yung tinatawag na Edict of Milan. So, anong ibig sabihin po niyan? So, ayan po ay, nung akin pong ni-research, ay, ang sabi po dyan ay, agreement po yan ng Emperor Constantine at ng mga tao noon na ang Kristiyano illegal na. Kasi nung una po talaga, illegal po talaga ang mga, kumbaga yung mga pagtitipon. So, walang magsasabi talaga na, ay, ito ang Bible. Walang magbubuo niyan kasi bawal. Yung makita ka lang may hawak na passage ng scripture, di ikaw ay pinipersecute po ng mga unang nun. Pero pagdating po ng 313 AD, itong si Constantine, meron siyang pinirmahang agreement na pinapayagan niya na lahat ng mga Kristiyano ay magtipon-tipon. So ang idea po nito, kaya po may time na may mga nasulputan na mga nag-canonize din po ng kanilang mga Bible. Then pero bago po yan, 450 BC, ay makita natin, kasi ang ating pong nakita dyan, ay yung tinatakal po dyan ay yung New Testament. Ngayon, bago po dumating yan pong part na yan, meron din pong canonization na naganap patungkol naman po sa Old Testament. Kasi halos naman po kasi noong time na yun, walang masyadong nire-reject pagdating sa Old Testament scriptures. Halos lahat tinatanggap nila. Pero nung 450 BC po, nung time nung tinatawag na Tanakh. So ito po yung First Hebrew Bible. So ito yung unang Bible ng mga Hebrew, o kumbaga ng Old Testament. Ito po yung kino-consider. Noong una ay 24 books lang po ang Old Testament na nahahati sa 3 section. So yung ibig sabihin po ng ay Torah. So pag sinabing Torah, ito yung Pentateuch. Yung Book of the Law, yung from Genesis hanggang Deuteronomy. So yun yung unang part ng Bible noon, ng Old Testament. So yun ang kasama po sa Hebrew Bible po nila. Then, pangalawang section po, yung tinatawag na Nebim. So yung kaya po Tanakh, parang sa Tanakh hinati siya sa 3. So TA yung Torah, then NA yung Nebim. So isabihin po nung Nebim ay Old Testament narratives. So yung mga narratives naman po, ay ito naman po yung mga book sa Old Testament na ang idea parang nag-narrate o parang nagkukwento. So example po niyan, yung Joshua, Judges, Samuel, Kings. So kasi kung makikita po niyan, halos natin, pag mababasa natin talaga, halos ang flow po ng kwento ng mga yan ay parang nagkukwento, as in ng history, nangyari po noon. Kaya po, kinonsider din po yan. Then, pangatlong part ay yung Ketubim. So, ito naman po yung mga wisdom and poetry books. So, ito naman yung parang kumbaga parang mga tula, awit. So, dyan po pumapasok yung mga book ng Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, yung mga ganun pong idea. So, kita niyo kung pagbabasahin niyo po, para siyang mga mga wisdom, proverbs, poetry, para mga tula. So, kaya po, yan po yung kinonsider nung una ng mga Jewish na bilang Old Testament Bible. So, nahati po yan sa 3. Ngayon, paano po napili yung itong mga prophets, minor and major prophets? Ang sabi po, mismo, di ba, ang sabi po ng Deuteronomy 18, nakasulat din naman po kasi doon Deuteronomy 18, verse 18 to 20.
Sabi po ng salita ng Panginoon, ito po kasi Deuteronomy. So ito, tinatanggap po nila ito. So walang kaso po na ito ang Bible, yung 5 Pentateuch. Sabi po dyan ng Deuteronomy, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang salitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makinig sa aking mga salita na kanyang salitain sa aking pangalan, ay aking sisiyatin yaon sa kanya. Ngunit ang propeta na magsalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko inutos sa aking mga salita, na hindi ko inutos na aking salitain o magsalita sa pangalan ng mga ibang Diyos, ay papatayin niya ang propetang yaon. So kung paano po nagkaroon ng Old Testament naman, so siyempre yung nabanggit po natin kanina, so paano masasabi? So dapat daw yung propetang magsasalita ay, ang sabi po ay, mangyayari na sino, at mangyayari na sino mang hindi makinig sa aking mga salita. Sorry po. Ang idea po niyan ay, kapag hindi nangyari yung sinabi, kumbaga may pinapasabi ang Diyos, tapos itong propetang ito, hindi nangyari yung sinabi. So, hindi siya katanggap-tanggap na propeta. So, kaya po dyan, sabi po dyan, nakita niyo pong sinama dyan Matic, sina Isaiah, sina Jeremiah, saka sina Daniel. Kasi sila yung mga propeta daw ng unang panahon na pag nagsalita, talagang nangyayari. Kasi yung hula. Kaya po, kumbaga, ibinilang po ng mga Jewish na tao, yung pong kanilang mga books bilang part ng Old Testament. So, yun po yung gusto nating makita dyan. Kung paano po nabuo yung Old Testament, ay kailangan yung propetang yun ay nagsasalita ng galing sa Panginoon o nangyayari. So, yun pong idea kung paano napili yung sa Old Testament. Kasi kanina po, pinag-usapan po natin yung New Testament, paano na-distinguish kung alin yung mga dapat bumubuo sa New Testament. Ngayon din po sa Old Testament. Ngayon, pagdating po dyan, pag pinagsama niyo yung dalawa, so, 27 at saka 24. Kasi ang bilang po, kasi pala dati, dun sa mga minor prophets, isang book lang. Yung sina Jonah, Obadiah, Haggai, mga ganun po, mga minor prophets, isang bilang lang po pala ang bilang sa kanilang book dati. Hanggang sa naging lumao na lang, kaya po ngayon binibilang sila isa-isa, naging halos na, anong tinatanggap na lang natin ngayon is 39 ang bilang po nila. Pero noong unang panahon, ay makita po natin dyan na ang bilang po nila isa lang. Meron po dyang listahan may sinend akong list, yung picture ng listahan dati ng mga kinukonsider na part ng Old Testament. So yan po, yan yung mga, kasi makikita niyo po yan, 33 books. So yan po yung nag-i-exist na mga pangalan dati ng Old Testament. So makita niyo yan, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So part po, Joshua, the son of Nun, then Judges, then Ruth, then yung Kings, yung 4, Chronicles, Job, Psalter, so pinaltan po siya, naging Psalms, then Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, 12 minor prophets. Then yung 12 minor prophets, yun po, isa lang po kasi ang bilang sa kanila. So yun po yung mula kina Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Parang yun po. Then Isaiah, Jeremiah, Baruch, Ezekiel, Daniel, Tobit, Judith, Esther, Ezra, Nehemiah, then Maccabees. Pero dyan, makikita niyo po dyan, bakit minapasamang iba? Kasi hindi kita niyo po yung yung Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch, Tobit, Judith, then Maccabees. Kasi yung pong time na yan, kasi kung matatandaan nyo po, kaya medyo kailangan mag-aral kasi hindi ko alam kung tama po yung aking nakita ngayon. Kasi tandaan nyo po, nung nabuo ang Bible, bago magsimula ang New Testament, meron pong tinatawag na silent years. Parang almost 400. Kumbaga, bago ipanganak ang Panginoon, kumbaga natapos yung Old Testament, mayroong dumaan muna ng 400 years sa tahimik bago mismo naganap yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ngayon, doon sa silent years na yun, may mga librong nagsulputan na napasama po dyan. Kaya po yung bilang na yan, yung unang nabuong Old Testament, nakasama yan. Pero makikita po natin mamaya bakit po ngayon hindi na natin kinoconsider.
Kasi ang idea po niyan, kasi nung unang beses po na nag-translate ang mga ang Greek Bible, so mayroon pong tinatawag na Septuagint, na ito yung mismong nung nag-translate po sila ng Hebrew to Greek, napasama po 'yan. Kaya nung una nakala po nila na part yan ng Bible. Kaya yun nga si Jerome pangalan nun eh. Yun ay mismong translator, pero parang naramdaman niyang hindi kasama to mga to. Pero syempre, ikaw ba naman ang takutin ng mga pare noon? Ay di, isusulat mo rin. So kaya po, ganyan ang kinikilalang Old Testament version dati. So makikita nyo may mga ibang kasama. Pero pagdating po nung 393 AD, ito na po yan. So nagkaroon po ng tinatawag na Synod of Hippo. Ang idea po niyan, ito na po yung time na parang gusto ng nagsimula na po sila magbuo talaga ng isang buong Bible. Kasi di ba, pinakita po natin kanina, may nag-canonize na po ng New Testament, 22 kanina. Tapos dito sa part naman ng Old Testament is 33. So merong bumuo po niyan. At yan po yung tinatawag na Synod of Hippo. Pagdating po ng time na yan, kumpleto na. Ang kinikilala na pong New Testament ay 27 books na po. Kumbaga, sinama na sa canonization yung mga in-exclude po kanina, yung Hebrews, yung James, yung mga 1 Peter hanggang Revelation. Ngayon, pagdating dun sa Old Testament po, yung bilang na yun, nung sila ang bumuunan po nito, ang idea po niyan ay 39 na po yun, kumbaga naging bilang na nung minor prophets ay per book na, tapos nagdagdag pa sila ng 7. So yun po yung nakita natin kaninang yung Ecclesiasticus, Judith, Maccabees. So yun po, yung time na nagkaroon talaga ng unang Bible ang mga Catholic. Nakabuo talaga sila ng unang Bible. So yan po, ang bilang ay 73. Kasi nga meron silang mga sinama. Kasi nung una nga po, nung nagtatranslate, kumbaga, nung nag-translate kasama doon sa pero makikita natin mamaya, bakit hindi po yan kinukonsider na ngayon. So, pinapakita ko lang po sa inyo yung flow nung paano nabuo yung Bible. Na from ganitong bilang, nadagdagan ng, kumbaga 24 muna, yung sa Old Testament, hanggang sa kinonsider yung mga prophets. Then ngayon sa New Testament, na kompleto na, das may nadagdag pa. So, yun naman po yung time naman ng 393 AD. Yun po yung Synod of Hippo. Tapos, pagdating po ng 397 AD, ay, sinugundahan po yan ng Council of Carthage. Kumbaga, ito, kasi ang mga, nung nagka-canonize po na ang mga Roman Catholic Church, kaya po nila isinama ito, kasi bakit nga napasama yun sa kanila? Kasi may mga turo po kasi doon, na na pwedeng pabor sa kanila, na wala naman talagang tinuturo ang Bible. Kasi, katulad po nung passage ng tinatawag nating indulgence. Ano pong idea ng indulgence? Magbabayad ka para yung kaluluwa nung namatay mong kamag-anak ay mahango daw. Parang gano'n ang idea. May supporting verse po sila doon na nandoon po doon sa book na idinagdag po nila. Pero makikita nyo naman talaga ngayon sa atin, bakit hindi? Wala naman talaga kasing turong yun. Kumbaga ang idea, kaya nila dinagdag yun, syempre ikaw gumawa naman, mawawalan ka ng kita. Pag gano'n. Kaya po, makikita natin dyan, meron pong nag-reform sa kanilang, doon sa Bible nila eh. Pagdating po ng 1517, kasi 397, ang haba na. Kumbaga, pinapractice na po yung ito na yung Bible nila, nabuo nila. Ito na yung kinukonsider nila. Ngayon, itong si Martin Luther, pagdating po ng 1517, siya, parang alam niyo yung nakonsensya na. Kasi sala na yung tinuturo, parang idea niya, sala na itong tinuturo namin sa mga tao hindi naman to salita ng Panginoon. Ngayon, gumawa siya ng 95 thesis. 95 thesis nga po. 95 thesis na parang idea po nun, ito yung mga dahilan niya. Kung bakit yung pitong nabanggit kanina po ay hindi dapat kasama sa Bible. So nag-reform po siya. Kumbaga, pinakita niya yung kanyang side na ito, hindi dapat. Pero syempre, pagdating ng 1545, so nagkaroon naman po ng
Council of Trent. Kasi may lumaban, siyempre, si Martin Luther. Ito, nagkagulo tuloy yung mga Catholic. Ba? Sino papakinggan ng mga tao? Sabi, may nag-aaklas Alin ang tama? Ngayon, nagkaroon ulit ng recanonize. Kaya po yung po kasing pitong yun, tinawag na ni Martin Luther na apokrypha. So, ang idea po nun ay useful naman po sila, pero hindi sila part ng scripture. Kumbaga, mga sulat din naman pero hindi po siya kinanonize na bilang kasama ng Bible. Pero siyempre, ang Roman Catholic Church, makapangyarihan po yan. Ang idea po nila, itong si Martin Luther, baka maraming maniwala dito. So, nagkaroon po sila ng recanonize. Yung pong tinatawag na, salip na ang tawag ay apokrypha, tinawag po nilang deuterocanonical. Kaya pala yung makikita natin may deuterocanonico. Parang gano'n ang idea. Ibig sabihin po niyan ay nag-recanonize. Kumbaga may kinanonize na po sila, ibig sabihin po kasi ng Deutero ay second, pangalawa. So yung canon ay yung paglilista. So nagkaroon ng pangalawa, kasi kailangan mong patunayan sa mga tao na, itong Bible, nandito yung turo natin. Hindi mo, wala tayo nakita pag ganito. Ganun po. Ayun nga, sa totoo po, ganun po yun. Yun po talaga yun po talaga ang nasa history. Kaya po, ito yung makatulong talaga sa atin. Makita natin na nasa tama talaga tayo. Na ang ating sinusundan ay ang turo talaga ng Panginoon. So yun po, kaya po, nung time na pong yan, ay kaya po yan, yung sabi po doon nila, ang sabi po kasi din nila, ang dinidepend po nila dyan, kasi kaya daw lang tinanggal yun ni Martin Luther kasi hindi pabor sa kanya. Pero sa totoo na, kaya naman po yun hindi kasama, kasi kung ating aaralin talaga po, ang criteria ng pagkakanonize ng Bible, ay talagang hindi po sila papasa. Kasi ano ka pong, number one, bakit yung 73 sa atin ngayon ay 63 na lang? So ito na po yung idea. So bakit yung pinakilala nilang 73 books ng Bible ay sa atin ay 66 na lang? So nasa na yung 7? Tinanggal na. Bakit hindi sinama natin sa ngayon sa atin? So una, hindi sila part ng Tanakh. So yung Tanakh po kasi, yung kanina, yung binanggit po natin, hindi sila part ng Hebrew Bible. Kasi nung una, para masabi, dapat tinatanggap ng mga Hudyo. Kasi yun ang kanilang lingwahe. Ang hindi naman talaga sila kasama doon. Kumbaga, napasama lang sa translation, pero hindi talaga yun po part nun ng Bible. Then, pangalawa, is contradiction sa turo ng Bible na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng lang pananampalataya. Kasi meron pong mga passages po din dun sa 7 nabanggit, na ang iyong pananampalataya kulang, kailangan mong gumawa, kailangan mong mag-practice ng good works para mas tanggapin ka ng Diyos sa langit. So, hindi po yan ang turo ng Bible. So, kaya po hindi siya kinonsider na part ng talagang canonized na Bible. Then, pangatlo ay weaker historical basis. So, yung history po nila, yung history ng mga nabanggit na yon ay mahina. Kumbaga, siyempre, dapat ang history mo tinatanggap ng mga Jewish people noon. Ay ngayon, kung hindi naman nila kino-consider, ay talagang hindi papasa sa pagiging sa canonization. At pang-apat ay hindi nabanggit sa New Testament. Wala pong nabanggit na, kasi di ba po, may mga kinukot po ngayon, may mga kinukot ang New Testament na galing sa Old Testament. Pero walang kinukot po ang New Testament na galing doon sa mga librong yon. So kaya po, yung mga, ilan lang po yan sa nakita kong patunay kung bakit yung ating Bible ay 66 lang. Kung bakit itong ating hawak ngayon, ito lang talaga yung pure Word of God. Ito lang yung salita ng Panginoon. Kaya po, makikita natin dito na sa kabila ng mahabang panahon ng ginugol na may mga dinagdag sila, pero napatunayan din ng history na hindi sila kabilang. Kaya po nakakatuwa sa Panginoon, talagang tunay ang Panginoon, yung preservation ng kanyang salita ay mananatili. Kaya po, anong ating matutunan po dito? So, ito na po yung ating, mismong, ito. Pero ito naman, siyempre, madali lang po ito. So, ano yun? Anong matutunan natin doon sa canonization ng Bible? Ang sabi ng ating text na binasa, sana po nakatulong sa inyo yun. Bagamat maraming information po, sana po ay nakatulong sa atin na naunawa natin na hindi basta po nabuo itong ating Biblia. Hindi to basta sumulpot lang. Sabi nga, hindi lang to basta nahulog sa langit. Gumugol ng maraming panahon, ng maraming maraming
pagkataparang buo ito. Na mayroon pang dumating na time na akala nila ito na ang Bible. Pero wala, dahil sabi nga, ang salita ng Panginoon lang talaga ang mananatili. Ito lang po, itong hawak natin ito. Ito lang talaga ang Bible. Ngayon, anong ating pong makikita po dyan, atong ating matututunan? Ang sabi po ng ating binasa, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. So number 1 po, makita natin ay is sufficiency. So syempre naman, sufficiency. Makikita natin na ang Bible talaga ay sapat. So hindi natin kailangan ng mga dagdag. Sabi nga dyan, ang sino mang magdagdag na ito ay daragdagan siya ng mga salot. Imagine mo, kalahin mo yung 66 book ay dinadagdagan pa nila. Kaya tamo, talagang darating talaga yung ang salot ng Panginoon dyan. Kaya po, ang sabi po dyan, sufficient ang Bible. Ang idea po niyan ay sapat na po. Hindi na po natin kailangan ng mga extra revelation. Kaya tayo po, hindi tayo mismo naniniwala sa mga tradition sa mga pamahiin. Kasi wala na po yan sa Biblia. Hindi na po part yan ng canonize. Yung mga salit-salit. Kasi sa kanila po, kasama yun Part yun ng kanilang na ito yung dapat mong sundin kasi parang yun ay kasama sa kanilang turo. Pero ang maliwanag ang turo po ng Biblia, ang salita ng Panginoon ay sapat. Ano pong sabi ng Proverbs 30 verse 2? Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila, nangangalong sa Kanya. So subok na po. Ito po yung subok ng salita ng Diyos. Ito na yung kailangan natin. Hindi na natin kailangan pa maghanap ng mga nawawalang libro. Ng mga sabi nga ang lihim na aklat ng karunungan. Pero baka hindi na, nandito na po, ito na po, kumpleto na. May ginamit na po ang Panginoon para makumpleto ang Bible. Kaya nagkapasalamat na lang po tayo, nabuhay na lang tayo sa panahong ito. Na ini-enjoy na lang natin yung ganitong pagkakataon. Hindi na tayo yung kasama sa nagpapakahirap na hanapin pa kung alin yung mismong salita ng Panginoon. Ngayon, babasahin na lang talaga natin. At yun ang hamon na lang para sa atin. Na may nag-aral na nito para sa atin. Ang ating sukli na lang ay di basahin natin ang salita ng Panginoon. Bilang papasalamat po, Kaya po, una makikita natin, sufficiency. Na ang salita ng Panginoon ay sapat. Hindi na kailangan ng anumang karagdagan. Hindi natin kailangang bawasan. Kasi kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun lang yun. Yun na yun, hindi na wala nang kuskus balungos. Mga dagdag pa. Kaya mabigat po Kaya nga sabi nga dyan ay, imagine mo yung magdagdag. Bakit sasalutin? Kasi kumbaga, parang ginagawa mong sinungaling yung nagsalita. Parang ganun ang idea. Parang nakukulangan ka pa sa kanya. Ang Panginoon naman marunong sa lahat. Hindi na kailangan niya ng supporting verse. Parang sa atin kasi, para mapatunayan mo, kailangan ng support. May mga ganun. Pero pag ang Panginoon nagsalita, sapat yun. Hindi na kailangan ng mga dagdag pa. Maliwanag po yun. Kaya sufficient po ang Bible. Ang sabi nga ng Psalms 119, ang salita ng Panginoon ay 89 po. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. So kung ano yung salita ng Panginoon sa langit hanggang dito sa lupa, yun na po yun. Nananatili po yun. Hindi na kailangang dagdagan o bawasan pa. So yun po natin makakita is sufficiency. Pangalawa po ay its superiority. So isabihin, ang Bible po ay mataas, superior. Isipin ang idea po niya. Ang sabi kasi ng verse 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos sa mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoong Diyos po ay may authority. May mas mataas may posisyon ang idea. May kapangyarihan po sa ating mga buhay na dapat may epekto po ito sa atin. Dapat ito'y nangigibabaw po sa atin. Yun po ang idea niyan, superiority. Na itong mga ito, kasi kung ano yung kinakanis na mabait, ito yung ating pinagbabasehan ng ating paniniwala. So ito dapat yung mataas sa atin. So hindi dapat superior sa atin yung mga extra revelation o kung anumang pamahiin. Dapat kung ano lang yung nakikita nating maliwanag na tinuturo ng salita ng Panginoon, yun dapat yung namubuhay sa atin. Yun dapat yung napapasunod tayo.
Yun po yung idea ng superiority. Kasi hindi mo na, ang idea dyan ay kung ang sino, sabi pa ng verse 19, kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Imagine niyo po yun. Aalisin pa. Ano nakasulat? Ay, iba pa naman yung iba pa na yung book of life eh. Pero ang idea po niyan, hindi ka na makakahain ng punong kahoy ng buhay. Yung mismong eternal life. Parang idea po niyan, kaya kailangan dapat talaga may dating sa atin ang salita ng Panginoon. Imagine mo parang ang pinag-uusapan po diyan ay parang parang kaligtasan, hindi man ang idea ay kaligtasan eh. Ang idea po niyan ay kapag ka binawasan mo, sasalutin ka ng Panginoon, aalisan ka pa ng Diyos ng bahagi doon sa punong kahoy ng buhay. Kaya po mahalagang bagay na atin pong itong makita. At pangatlong bagay, yung kanya pong stability. Sabi po niya ng Bible, sa Matthew 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapat ang salita ng Panginoon ay hindi lilipas. So itong pong kanyang mga salita, ito po yung na-preserve, ito po yung nanatili. So kung ano po yung na-canonize na Bible, yun lang po yung nanatili. So anumang libro na pwede nating mabasa na hindi canonize ng Bible, mawawala po yan, lilipas yan. Pero lahat ng ating nabasa dito, lahat ng ating nakikita dito, kahit pa po yan ay hula, yan ay mangyayari dahil sinabi ng Panginoon. Kaya matibay po yan. Kaya po ang Biblia, dapat panangan lang ng tao kasi yan po ay matibay. Kung yan po ay mula noon hanggang ngayon mananatili po yan hanggang sa katapusan. Dumating man yung maraming pagkakataon na may gustong sumira, may gustong alisin ang Bible sa mundo. Pero ang sabi po ng salita ng Panginoon, stable po siya. Siya ay mananatili hanggang wakas. Kaya po, yun po yung ating makikita po dyan sa canonization of the Bible, na ang aklat ng hulang na ito ay sapat, ito ay may kapangyarihan, at ito ay stable. So, yung kanyang sufficiency, yung kanyang superiority, at yung kanyang stability. So, yun po, kaya po, bilang aplikasyon po sa atin, ay mahalin po natin ang salita ng Panginoon. Dahil, hindi lang to basta nabuo, hindi lang to basta dumating sa atin. Sa ngayon kasi nga, siyempre, parang ideal, binibili lang natin eh. Pero yung ma-appreciate natin na gumugol ng mahabang panahon para lang magkaroon nito, mamahalin natin ang Bible kung talagang tayo ay nakakilala sa Panginoon. Kasi ito'y salita niya. So dapat, kung paano minamahal ng Panginoon ang kanyang salita, dapat ganyan din tayo. So kaya po pangalawa, ay ipamahagi natin. Kasi ngayon ang Bible ay hindi na hinahanap. Nandito na po sa atin, hawak na po natin. So huwag nating hayaan na nasa atin lang. Ibahagi din po natin sa iba. Nawa ay malaman din nila na ang Bible na ito, kasi kung paano, ito ang ginamit ng Diyos para magbago ang ating buhay. Marapong ibang librong nalimbag sa mundo na nakakapagbabago ng buhay. Kung walang iba kundi ang Biblia lang. Marami na po tayong nabasang libro pero walang epekto sa atin. Pero salamat nung nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, nagkaroon ng epekto. So ang aplikasyon po natin sa atin, ibahagi din po natin sana. Kung paano nabago ng Biblia ang ating buhay, ibahagi din po natin sa iba na gustong nating magbago din ang buhay. So yun po yung dalawang bagay na makita po natin dyan, na bilang ang Bible ay nabuo na, wala nang kailangang hanapin pa, mahalin po natin. At hindi lang mahalin, ipamahagi sa iba. Para malaman din nila yung katotohanan ng dala po nito. Na ito lang ang salita ng Panginoon na dapat maging basehan ng pananampalataya, at ito lang din yung tatagal. Ito lang yung pang-eternal. Kasi lahat ng bagay lilipas, pero yung salita ng Panginoon hindi mawawala. Mawawala na lahat ng ating pinapangarap sa mundo, pero ang Bible na nanatili. Kaya po, yun po, sana po ay naging makabuluhan po ang ating pong pag-aaral ngayong gabi, na ang Bible ay sapat. So, canonization, ulitin ka lang po, hindi po yung canonization ang nagpo-authorize sa Bible, so sadyang authorized na. So, kaya yung mga authorized na yun, kinlekta, yun yung Bible natin po ngayon. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin, tayo may pray.